Ang sumpa ng mahiwagang bukal. Sa isang liblib na baryo, naninirahan si Aling Rosita, isang ginang na may simpleng pangarap, ang magkaroon ng magandang buhay para sa kanyang pamilya. Araw-araw siyang nagtitinda sa palengke, ngunit kahit gaano siya magsikap, tila hindi pa rin sapat ang kinikita nila upang mabigyan ng ginhawa ang kanyang anak na si Lisa at asawang si Manuel. Habang naglalakad pa uwi galing sa palengke si Rosita, lagi siyang dumadaan sa isang kakaibang bukal sa gitna ng kagubatan at laging humihiling dito ng karangyaan sa buhay. Nang isang araw na napadaan siya, ang tubig ay biglang kumikislap at tila may gintong liwanag. Lumapit siya at nang inabot niya ang tubig, may tinig na bumulong. Ang tubig ng bukal na ito ay may kapangyarihan. Anumang bagay na mabuhusan mo nito, magiging ginto. Namangha si Rosita. Sinubukan niyang buhusan ng tubig ang isang bato at agad itong naging purong ginto. Mula noon, ginamit niya ang mahiwagang bukal upang yumaman. Nagtayo ng malaking bahay, bumili ng mamahaling kasuotan at nakilala bilang pinakamayamang babae sa kanilang lugar. Ngunit sa paglipas ng mga araw, naging gahaman siya. Ayaw niyang magbahagi sa mga kapitbahay dahil gusto niyang siya lamang ang tinitingala. At kahit si Manuel ay pinagsabihan niyang huwag magsabi ng kahit kanino tungkol sa mahiwagang bukal. Isang gabi, natagpuan na lamang ni Rosita ang kanyang sarili sa may bukal at muling nagsalita ito. Rosita, ikaw ay naging sakim. Dahil sa iyong kasakiman, parurusahan kita. Mula ngayon, anumang mahawakan mo ay magiging ginto. Nang makauwi si Rosita sa kanilang bahay, ay hindi siya naniwala tungkol sa sinabi ng bukal. Ngunit nang mahawakan niya ang mesa, ito ay naging ginto. Isang bagay na lubos na ikinatuwa niya. Hanggang sa aksidenteng nahawakan niya ang kanyang anak na si Lisa. Sa isang iglap, naging gintong rebulto ang bata. Napasigaw si Rosita at tumakbo si Manuel upang tulungan siya. Ngunit bago pa man ito makalayo, nahawakan din ni Rosita ang kanyang kamay at siya man ay naging ginto rin. Doon lamang niya napagtanto ang kanyang pagkakamali. Bumalik siya sa may harap ng bukal, lumuhod at humagulgol. Patawarin mo ako. Hindi ko na nais ang kayamanan. Ibalik ko lahat, basta't maibalik mo lang ang aking pamilya. Naawa ang bukal at muling nagliwanag. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng ginto at bumalik sa dati ang kanilang tahanan. Doon nagising si Rosita mula sa kanyang bangungot. Niyakap niya ang kanyang mag-ama at ipinangakong hindi na muling maging gahaman. At mula noon ay hindi na kailanman nagdamot sa iba. Natutunan ni Rosita na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa pagmamahal sa kapwa. Ang kasakiman ay nagdudulot ng kapahamakan, ngunit ang pusong marunong magsisi at magbago ay laging may pagkakataong maitama ang pagkakamali.